Luka Doncic, naiyak sa game-winning hook shot ni Kyrie. Damian Lillard, nagiinit kapag walang Giannis. LeBron James at Warriors, nagreklamo sa NBA. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Isang floater, isang run, isang hook shot, ano man ang tawag mo dito, dahil tanging importante lang sa kanya ay ang manalo sa laro. Ang Dallas Star ay naitama ang running left-handed shot sa buzzer. Isinara ang Wild final 26 seconds at nagdala sa Mavericks sa 107-105 laban sa Denver Nuggets nitong Lunes. Nagtala si Luka Doncic ng 37 points at mayroong 24 points si Irving, na kung saan ang up-and-down Mavericks na hawak, ang 39-29, ay tinalo ang defending champion Denver Nuggets para makuha ang 5 sa kanilang huling 6 na laban, na sinasagot ang 1 of 5 na stretch na sinundan sa 7 sunod na panalo, ang longest na panalo ng Dallas ngayong season. Nakapantay ng Mavs ang Phoenix Suns at naging bahagi sa virtual three-way tie kasama ang Sacramento para sa ika-6 at huling garantisadong pwesto sa playoffs sa Western Conference. Kay Kyrie, may tiwala kami sa kanya, sabi ng rookie center na si Derek Lively II na may 14 points. Kapag nakikita namin siyang dinadala ang bola, uupo at manonood na lang kami. Sumagot agad si Doncic sa inbounds pass matapos ang isang timeout, pumutok mula sa ilang talampakan sa labas ng arc para sa 105-105 na tie. Minsan gumugugol ako ng isang oras ng dire-diretso na tinatrabaho ang mga bagay na gamit ang aking kaliwang kamay, sabi ng 6'2" na si Irving. Dahil sa pagiging maliit na guard, kailangan mong magkaroon ng iba't ibang paraan sa pagtatapos. At iyon ang isang bagay na pinagtrabahuhan ko mula pa noong bata pa ako. Matapos gumana ang play, tumakbo si Irving patungo sa kanyang mga teammates na papalabas sa bench at siya'y sinalubong malapit sa gitna ng court habang tahimik na naglalakad si Jokic at grupo patungo sa locker room ng Denver. Hindi ako sumama sa pagdiriwang sa loob kasama sila, sabi ng coach ng Dallas na si Jason Kidd. Naisip ko, pero alam ko kapag ginawa ko yon, baka ako'y magkamali at tumama ako sa sahig. Nasa isip na mas mabuting tumayo na lang ako doon at magsaya kasama ang mga iyon. Napakasaya. Ito ay napakasaya. Nakita ko si Kyrie Irving na tumatakbo, kaliwang kamay ang ginamit na hook mula sa elbow, sabi ni Nuggets coach Michael Malone nang tanungin kung ano ang kanyang nakita sa huling pagkakataon. Nasa parehong both side kami noon. Nagtala si Murray ng 23 points, samantalang sinamantala ng Mavs ang mahinang shooting ni Jokic sa 6 of 16 sa field. Nagtala si Jokic ng 16 points at 11 rebounds. At siya'y nainis sa mga no calls habang maraming contact ang ginawa ng Mavs sa unang kalahati. Matapos ang successful hook shot ni Kyrie, napaiyak na lang si Luka Doncic sa saya. Buzzer, Luka in disbelief at how Sa ibang balita naman, noong huling pagkakataon na si Giannis Antetokounmpo ay biglang umalis bago ang isang laro ng Milwaukee Bucks, ang kanilang koponan ay natalo sa 40 points sa Cleveland noong January 17. Ano nga ba ang pagkakaiba na maaaring magawa ng team? Sa nakalipas na 2 buwan, ang Bucks ay na-handle ang Phoenix Suns sa 140-129. Nitong Lunes ng hapon sa Fiserv Forum, matapos na hindi naaprubahan si Antetokounmpo na maglaro, 1 oras bago ang tip-off, nag-improve dahil sa pagbabalik ni Chris Middleton. Naging leading ang Bucks na hawak ang 44-24 sa hanggang sa 25 points sa first half at pinangunahan sa isang mainit na shooting performance ni Bobby Portis at sa 31 points, 16 assists sa point guard na si Damian Lillard. Ito ang unang 30 points, 15 assists na laro sa kasaysayan ng Bucks at natay ang career high na nagawa ni Lillard. Ito ang ika-4 na pagkakataon sa kanyang karera na nagkaroon siya ng 16 sa isang laro. Gusto ko lang pumasok at maging nasa attack mode. Totoo, sabi ni Lillard. Hindi ko talaga iniisip na kailangan kong kumuha ng maraming puntos.
Tanging alam ko lang na kailangan kong maging problema para sa kanilang depensa, pumasok sa pintura, pilitin silang mag-rotate, pilitin silang magtulungan at ganun lang kung paano ako maglaro. Gusto kong patuloy na gawin ang tamang laro at naitatama naman ng aking mga teammate ang mga shooting. Binibigay ko ang credit sa aking mga teammates dahil sa kanilang shooting. Kahit na ako ang gumawa sa mga plays, hindi mo palaging nagagawa ang mga shooting sa ganung clip at nagawa namin ito ngayong gabi. Ang Milwaukee ay 9-2 kapag si Lillard ay may at least 10 assists. Natay ni Portis ang kanyang season high na 31 points at kumuha siya ng 10 rebounds. Pinangunahan ni Bradley Beal ang Suns na may 28 points. Umabot sa double figures para sa Phoenix sina Grayson Allen na may 25, Devin Booker 23, Royce O'Neal na may 16 at Eric Gordon na may 10. Si star Kevin Durant ay nagtala ng 11 points sa 4 of 10 shooting. Sa sumunod naman, ang pagtatapos ng laban ng Los Angeles Lakers at ng Golden State Warriors noong linggo ay medyo magulo. Isa sa maraming pinag-uusapan tungkol dito ay ang mga referee na binalikan para bawiin ang isang three-pointer ni LeBron James habang tinitingnan ang isang out-of-bounds challenge na inihain ng Lakers na lumipas ang 17 seconds. Hindi masyadong natuwa si James sa mga referee dahil dito. Hindi ko pa nakita na tinawagan ako ng ganyan dati, lalo na sa ganyang oras, sabi ni James. Medyo kakaiba yun. Isang kahangahangang shooting mula kay James sa pag-asang mababawasan ang abante ng Warriors sa 124-120 na may mahigit na 2 minuto na lamang ang natira sa ika-4 na quarter. Ano man ang mangyayari, ang 3 puntos na iyon ay tinanggal at hindi na talaga nalapit ang Lakers pagkatapos noon. Natapos sila sa pagkatalo sa 128-121 para bumaba sa 36-32 sa season na ito. Si LeBron ay nakapagtapos ng 40 points, 8 rebounds, 9 assists, 1 steal at 1 block sa gabi. Ngunit dahil kay Anthony Davis na umalis sa laro dahil sa isang injury sa mata, hindi ito sapat para makuha ang panalo. Ang status ni Davis para sa laro ngayong Martes laban sa Atlanta Hawks ay hindi pa tiyak. Si Steve Kerr ay hindi rin satisfied sa mga referees na binabalikan para bawiin ang three-pointer ni LeBron James. Madalas, ang mga head coach ng kalaban ay hindi nagpapakita ng kahit anong simpatiya sa ganitong mga sitwasyon, ngunit para ibahin mo ito, hindi rin masyadong nasisiyahan si Warriors head coach Steve Kerr sa mga opisyal. Sinabi ni Kerr na hindi niya gusto ang patakaran na nagpapahintulot sa mga referee na balikan at tingnan muli ang isang out-of-bounds call. Ayaw ko rin ng patakaran na maaari mong bumalik at tingnan ang out-of-bounds, sabi ni Kerr. Ang 3 ni LeBron, tila nangyayari yan minsan o 2 beses sa isang taon. Gusto kong mawala ang patakaran na iyan. Tingin ko, ginagawa natin ang labis para maitama ang lahat, ngunit nagpapabagal ito sa isang laro. Si Kerr at ang Warriors ay naranasan rin ang similar situation noon sa maagang season. Binalikan ng mga referee ng ilang beses ang isang insidente at nag-issue ng second technical fouls patungo kay Draymond Green na naghatid sa kanya sa ejection. Nakakapagod na para sa mga fans sa arena at sa mga nanonood sa bahay ang itinagal ng oras ang haba para sa mga reviews. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa rules na ito ng NBA? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.